ng araw mga kaibon. Yun, continue lang natin yung ano natin nung nakaraan, no, topic natin nung nakaraan. Ang topic natin nung nakaraan, ano-ano yung mga patuka na pwede sa may mga inakay na lovebirds, no? Tsaka doon sa mga breeder natin. So ngayon ang pag-uusapan natin kung ano naman, kung gaano karami yung dapat nating ibigay na patuka sa mga alaga nating African lovebirds. So yun, papakita ko sa inyo, no, yung lalagyan ko, pati yung pantakal ko ng patuka nila kapag may mga inakay na sila tsaka sa breeder lang. Tara guys, pakita ko sa inyo. So guys, papakita ko lang sa inyo, no. Ito yung takalan natin sa pagbigay natin ng patuka sa mga African lovebirds natin, no. Ayan, 15 ml, no. Ano to? Nabibili to sa mga pharmacy o kaya sa mga gamot ng bata, meron to libreng ganito. Yan, doon ako nakakuha. Ito yung gamit natin. Tapos wala tayong extra wala tayong extra patukan, kaya ito yung gagawin kong example. So yun, no, sa mga breeder natin, yan, isang ganito lang maghapon na yun. Yan talaga, ganyan lang maghapon na yan. Nagbibigay ako sa umaga, no. Dapat naka-oras lagi yung pagbibigay nyo ng pagkain ng African lovebirds. Kung ano oras kayo nagbibigay ng pagkain, for example alas 8, dapat lagi alas 8 na kayo nagbibigay, kasi yun na sila yung doon na sila sanay kasi kapag na-late kayo nagbibigay paiba-iba ng oras, no, may stress yung mga alaga nating African lovebirds, kaya dapat kung ano oras kayo nagbibigay, dapat ganun kayo oras lagi nagbibigay araw-araw, para hindi sila may stress. Yan, sa mga breeder yan, no, guys. Ganyan ako nagbibigay, isang taka lang ng ganito. Tama na sa kanila yun maghapon. Tapos kapag naman may inakay na sila, for example kaapisa lang, isa pa lang inakay. Ang gamit ko kasi kapag nakapisa ako ng inakay, Integra 2000. Wala tayong Integra 2000 ngayon, kaya ito lang muna yung gagawin natin na example. Kuwari is malapit nang mapisa yung itlog nila. Kuwari nag-expect ako ng 2 days 2 days before yun, bago sila mapisa, pinapalitan ko na ng Integra 2000 yung patuka nila. Hindi ko na sila binibigyan ng seeds, para masanay sila sa Integra 2000 yung mga breeder natin, no, para kainin nila. Kaya 2 days before mapisa yung mga itlog ng mga alaga akong African lovebirds, pinapalitan ko na ng Integra 2000, 2 days or 3 days, ganyan. Tapos pag napisa na, magbibigay ako isa't kalahating ganito. Yan, isa. Tapos kalahati lang kapag isa pa lang yung pisa dun sa mga alaga nating African lovebirds, no. Tapos kapag nakita ko naman na naging dalawa na yung inakay nila, gagawin ko ng dalawang ang tawag dito, dalawang takal. Gagawin ko ng dalawang takal nun, yung bibigay ko sa kanila. Sobra na yun, kasi maliliit pa lang yung yung mga inakay nila sobra na yung dalawang takal sa kanila, no. Pero lagi kasing gutom yan yung mga natin, inakay natin na African lovebirds, yung mga bagong pisa, laging gutom yan. Natutunaw kaagad yung mga kinakain nila. Tapos nagdadagdag lang ako ng patuka kapag medyo malaki na sila. For example, mga 2 weeks old na sila, ganyan, or 1 week pataas, basta malapit mag 2 weeks, ganyan, nagdadagdag ako ng patuka. Nagsosobra lang ako ng medyo konti lang. For example, may 3 akong papisa, tapos 2 weeks old na sila.
ang binibigay ko sa kanilang patuka, ano, kung gaano karami, tatlong takal. Tatlong takal ng patuka, no? Kasi, yan, explain ko. Yung isang patuka na yan, para sa parents na yan. Yung pangalawang patuka, para dun sa, ano nila, dalawang inakay nila. Itong isang patuka na to. Tatlo yung inakay nila. Yung kalate para dun sa isang para dun sa isang inakay nila. Tapos yung kalate, yung sobra. Yung para ano, may sobra silang kakainin. Ganun lang ako nagbibigay ng ano, ng patuka sa mga alaga nating lovebirds, guys. Hindi ko masyadong dinadamihan. Basta nasa oras ka naman nagpapakain, okay naman sila, no. Tsaka iwas na rin sa ano, sa sapula dun sa ano, mga breeder natin na hen, no. Kasi kung sobrang dami talaga yung binibigay mong patuka sa kanila, pag may inakay sila, yun, possible magkaano sila, magkaroon sila ng sapula. Yun yung iniiwasan natin, guys. Kaya ganun lang ako magbigay ng patuka sa mga breeder natin, tsaka sa mga breeder natin na may inakay. Tapos nga pala, guys, ano, no, gumagamit ako isang feeder lang, isang lalagyan lang ng ano, ng pagkain yung ginagamit ko, kasi isa lang naman binibigay ko sa mga African lovebirds ko, hindi naman halo-halo eh. Nabibigay lang naman ako Integra 2000 after 1 month. Before 1 month siguro, mga 3 weeks old or 1 month, ganyan. Doon naghahalo ako ng konting seeds, bird seed mix. Hinahalo ko na rin doon. Para nasasanay na rin ng ano, bird seed mix yung mga inakay natin, no, pag medyo malaki na sila. Yun. Basta hindi ako nagbibigay ng ano, ng bird seed mix pa baba, ano, 2 weeks old pa baba. Kasi naranasan ko na yun, namatay yung inakay ko nung binigyan ko ng bird seed mix. Naubusan kasi ako nun ng ano Integra 2000, sakto linggo sarado yung ano, poultry supply dito sa amin. Hindi ako nakabili. Yun, binigyan ko ng ano, ng bird seed mix, namatay yung isang inakay ko. Pero yun, sanay kasi siya sa ano, sa malambot na ano, pagkain. Integra 2000 kasi ano, malambot yun. Kaya yun, ganun lang yung binibigay ko, guys. Yun, nasa sa inyo kung gusto nyo gayahin. Tapos pala, guys, no, kahit may inakay pala sila, ano, nagbibigay din tayo ng ano sa kanila, gulay. Yun, napaka-importante, gulay. Pero ang binibigay ko lang sa kanila yung ano, yung malunggay lang kasi yung malunggay madaling matunaw yung malunggay. Hindi ako nagbibigay ng ibang gulay katulad ng mga ano, yung makakapal na gulay. Baka kasi ano hindi matunawan yung mga alaga nating African lovebirds. Yung mga, lalo na yung may mga inakay, no. Pero sa mga walang inakay, nagbibigay tayo ng mga ibang gulay. Pero sa may mga inakay, ano lang binibigay natin? Tawag dito, malunggay lang. Tapos yung vitamins, wag natin kakalimutan, no. Vitamin Pro, tsaka yung probiotics. Yung Vitamin Pro kasi yun, may nag-comment, no, na dagdag ko na rin. Hindi ko nasabi ito nung nakaraan. Vitamin Pro kasi kapag di naaarawan yung mga ano natin, ibon natin, mahirap talaga matunawan yung mga yan. Hindi sila nagkakaroon ng vitamin D3 hindi na-absorb ng ano nila, ng katawan nila yung ano, yung mga kinakain nila. Basta katulad ng ano, kunwari sa calcium na lang, no, yung cattle bone, pag nakita nyo mabilis maubos yan, kalalagay nyo lang mabilis maubos, ibig sabihin walang bisa yung pagkain nila dun sa ano, sa cattle bone, kasi ano, kaya kinakain nila ng kinakain, hindi na ano ng katawan nila, no, yung vitamin, kasi hindi sila naaarawan. Pero dun sa Vitamin Pro na vitamin, ano yun, may vitamin D3 yun. Yun, talagang, kaya ginagamit ko yung ano, Vitamin Pro. Maganda talaga yung Vitamin Pro para sa mga ano natin, alaga nating ibon. Tapos huwag nyo din kalimutan, ano, palitan yung mga vitamin nila ng ano, ng tubig after 4 hours, no, dahil napapanis yung mga ano nila, yung mga vitamins nila.
Kapag napanis yan tapos nainom nila, nabigay nila sa inakay nila, mamamatay yung mga inakay nila, ano. So, dapat every 4 hours pinapalitan na natin yung ano, yung vitamin nila. For example, nagbigay ka ng alas 8 ng umaga ng vitamins, dapat alas 12 palitan mo na yan ng ano, pure water, no. Tapos hugasan mo yung ano, yung inuminan nila, kasi dumidikit din yung ano eh, dumidikit din yung vitamin eh. Mapapansin nyo parang ano yan, parang dumudulas yung sa loob niya, ibig sabihin nakadikit na yung mga ano. Kaya dapat laging hinuhugasan yung ano, yung inuminan ng mga alaga nating African lovebirds. Number 1 yan, nagbibigay na sakit sa kanila, ano, kasi nandiyan yung mga germs, dumidikit sa inuminan nila. So yun guys, hanggang dito na lang yung ano natin, vlog natin para ngayong araw na to, ano. Sana may natutunan kayo dito sa ano natin, vlog natin. Continuation lang to ng mga binablog natin ng mga nakaraan. Bali, ganoon na lang laging gagawin natin, okay? Magko-continue na tayo, magko-continue ng mga vlog natin para sa mga newbie sa pag-aalaga ng ibon, no. So guys, hanggang dito na lang. Yun, maraming salamat. Ingat and God bless mga kaibon, mga kalapatids.